Mabuhay! Maligayang pagdating sa Dambanang Emilio Aguinaldo. Ako po si Leia, ako po ang inyong museum guide for today. Tara, samahan niyo po ako at bisitahin po natin ang bahay ni Emilio Aguinaldo. Hello po mabuhay! Maligayang pagdating sa Dambanang Emilio Aguinaldo. Ako po si Lei, ako po ang inyong magiging museum guide for the day. Bago po tayo pumasok sa loob, we would like to tell you na pwede naman po tayo mag-take ng picture and video, basta wala lang po tayong flash. And then yung mga food and drinks po, if you have them with you, kindly not open them while inside para maproteksyonan po natin yung kahoy ng bahay. You are about to enter a 180-year-old house at yung bahay po na to ay bahay pa po ng mga magulang ni President Emilio Aguinaldo. Ang bahay po ni Emilio Aguinaldo ay considered po as hallowed ground under Presidential Decree number 105. Kasi dito po nakalibing si President Emilio Aguinaldo sa mismong bahay niya. So later, when we are inside, nagtutour na po tayo, please feel free lang po na magtanong. So tara po, pasukin na po natin ang bahay ng pamilya Aguinaldo. Nandito po tayo ngayon sa ground floor ng bahay ng pamilya Aguinaldo. Ang ground floor po ng bahay, this actually serves as the storage area po of the family. So yung lugar po na to, ito po yung nagsisilbi nilang kamalig. So this is where they store their farm produce. Ito rin po yung nagsisilbi na lugar para po sa kanilang tool shed at nagsisilbi din po siyang garahe para po sa kanilang mga karitela, kalesa at karosa. So sa right side po ninyo, makikita po natin ang indoor bowling alley po ng pamilya Aguinaldo. So we still have the original wood of the bowling lanes since 1920 when it was built. Andun pa rin po sa kabilang dulo yung ating mga bowling pins na ginamit po ng pamilya para po maglaro. And then sa bandang kaliwa naman po natin, makikita natin ang mga gamit pong ginamit mismo ni President Emilio Aguinaldo na nagamit niya po during the war, no? So makikita po natin yung kanyang uniform na medyo maliit po yung sukat kasi po maliit lang po yung frame niya at the same time ang kanya pong height ay 5'3" lang. So yung susunod po nating pupuntahan, isa po ito sa mga pinaka-importante pong gamit ni President Emilio Aguinaldo kasi ito po yung nakuha niya mula sa isang labanan. So dito po tayo. Dito po makikita po natin ang isang espada. Ang espada pong ito ay tinagurian namin na Aguirre sword. Ang espada pong ito ay pagmamay-ari ng isang Spanish soldier na nakalaban po ni General Emilio Aguinaldo sa labanan sa Imus noong September 1896. Nalaglag po ni Ernesto Aguirre yung espada while retreating from his troops. And then si Emilio Aguinaldo po yung nakakuha po nito. So if you look closely on the blade, meron po siyang inscription na nakalagay na De Toledo 1869. It just means that the sword was built in Toledo, Spain in 1869, which is the same birth year po of Emilio Aguinaldo. Kaya nung nakita niya to, pakiramdam niya, nakatadhana para sa kanya yung espada. And since you're looking at the original sword, you're looking at a 156-year-old sword. Dito naman po, makikita po natin yung dating balon ng tubig ng pamilya Aguinaldo. So yung balon po nila ng tubig, kinonvert po nila into a bomb shelter nung panahon ng giyera para kung sakali man na bombahin ng kalaban yung bahay, meron po silang matataguan for safety. Pag sinili po natin yung loob nito, yung kisame niya po may butas. Kasi yung entrance niya po, sikretong lagusan mula sa ilalim ng family dining table nila sa second floor. At pag sinilip niyo rin po yung kabilang dulo po nito, yung kabila niyang wall, may makikita po kayong butas na sarado na po ng hollow blocks. So dati po itong area, sarado po ito talaga. So inopen lang po natin siya para makita ng mga tao yung loob po ng bomb shelter. So yung nakikita po nating thickness ng walls niya, yan po yung actual thickness ng walls at actual material po na ginamit for the bomb shelter. So dito naman po sa bandang dulo po ng ating ground floor museum, makikita po natin yung mga legacies ni President Emilio Aguinaldo. Yung ating pong national symbols, yung national anthem at yung flag,
ay brainchild ni Emilio Aguinaldo. Siya din po yung nakaisip na magpagawa nito kasi kailangan po natin ito para sa magiging republika po natin. So, these are actually requirements para maging isang republika po tayo. And then Emilio Aguinaldo was also the one who designed the flag and gave the design to Marcela Agoncillo para po tahiin niya ito. Yung pong bahay is also part of his legacy kasi siya po yung nag-donate nito mismo sa gobyerno. But before niya po yan dinonate, pinalagyan niya po yan ng iba't ibang symbols sa loob at labas ng bahay para yung mga tao po na pupunta dito, they would remember the people who actually gave their lives para po sa independence po natin. And we also have the Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. This is the act of the proclamation of Philippine independence na binasa po dito sa bahay ni Emilio Aguinaldo to declare our independence. So yung ating kalayaan ay isa sa mga legacies ni President Emilio. And of course, he wrote books about the revolution para po mabuhay yung diwa ng himagsikan hanggang sa mga susunod pang henerasyon. So welcome po sa second floor po ng bahay ng pamilya Aguinaldo. So yung second floor po, ito na po yung pinaka-living space ng family. So yung pupuntahan po natin ngayon, ito po yung pinaka-left wing natin. Dito po natin makikita yung mga kwarto ng mga anak na babae ni President Emilio Aguinaldo. Bawat isang kwarto po, isang anak na babae. So yung unang kwarto po, siya po si Cristina, siya po yung youngest daughter. She has a secret passageway po inside her bedroom. Meron po siyang maliit po na CR po dun sa loob. And then may adjacent door po yung CR na yun sa loob going into the office of Emilio Aguinaldo po sa living room. And then meron din po siyang isang pintuan sa left side para po makalabas siya dun sa pinto papunta po ng tower. So yung next door naman po natin, this is the room of Carmen Aguinaldo Melencio. Siya po yung eldest daughter ni General, pangalawa po sa mga anak. She was the last to live here po until 1986, kaya siya rin po yung may pinakamalaking kwarto. Si Carmen Aguinaldo Melencio po, she is the very first teacher for English dito sa Cavite. Nag-aaral po siya sa Andover, Massachusetts for her degree. At ang napangasawa niya po ay ang ating former ambassador to the US and Japan, Ambassador Jose Melencio. Tapos yung po kanyang anak ay isa ring kilalang maestrado. Ang pangalan po ay si Associate Chief Justice Amirfina Melencio Herrera. So ang mesa altar po na to ay ginawa taong 1722. Gawa po siya sa kamagong and meron po siya ng inlays na ivory. And dito po sa gitna makikita niyo po yung year kung kailan siya ginawa, which is 1722. So dito naman po makikita po natin yung butikin or medicine cabinet po ng pamilya Aguinaldo. So dito niyo po makikita yung mga gamot po ng pamilya at yung mga gamot na ginamit ni President Emilio. Yung Ocusol po, gamot niya yan sa katarata kasi nagkaroon siya ng cataract when he was older. And in the 1920s, nagkaroon po siya ng operation for appendectomy. Pero during the operation, may naiwanan pong gasas sa loob ng tiyan niya. And 113 days pa po yung lumipas, nagkaroon pa siya ng infection bago po natanggal yung gasa dun sa loob ng tiyan niya. And yung gasa pong tinanggal after 113 days ay ito. Yung mga pictures po natin dun sa taas, si Emilio Aguinaldo po kasama yung sina Manuel Quezon at iba pong mga leaders po ng mga Americans during peacetime na po ito sa Pilipinas. And then yung banquet po na ginanap po nila. Tapos yung pong nasa taas na painting natin sa gitna, ito po yung time na nag-inaugurate po tayo ng First Philippine Republic sa Malolos, Bulacan noong January 23, 1899. And then yung pong mga iba pa pong mga pictures natin sa gitna, yung mga naging presidents po ng US like Harry S. Truman, sila Roosevelt, and then another picture po ng Malolos, Bulacan nung nag-declare po tayo na isa na po tayong republic. So sa pagpasok po natin dito sa living room, nasa left side po natin yung mismong kwarto po ni President Emilio Aguinaldo, which is the master's bedroom. Sa labas po niya, itong area po na to, ito po yung pinaka-bulwagan po natin or yung pinaka-living room po ng family. So sa living room, dito po pinalagay ni Emilio Aguinaldo yung karamihan doon sa mga symbols na gusto niyang maipalagay sa bahay. Sa kisame po natin makikita yung mga iba-iba po natin na mga bas-relief, no? So yung una po natin makikita ay yung League of Nations panel po natin. So the League of Nations panel is the dream of President Emilio Aguinaldo na tayo po ay makilala ng buong mundo as a free and independent nation. Kaya meron po siyang open flagpole po dun sa gitna kasi dun niya gusto mailagay yung ating flag.
At the same time, meron po tayong makikita na ibon. It actually represents the Philippines na handa na pong sumali sa League of Nations during the 1920s. Pero ito pong pangarap niya na to, natupad ito noong 1946, right after po natin na mapasama sa United Nations. And buhay si Emilio Aguinaldo nung natupad ang pangarap na ito. Sa gitna naman po, makikita po natin yung araw. So yung araw po na yon ang meaning po dun sa ating flag. So makikita po natin sa gitna, may nakalagay na Agosto 30, 1896, Ley Marcial contra las Provincias de Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Manila, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. So ito po yung 8 probinsya na napasa ilalim sa Ley Marcial or martial law nung panahon po ni Governor General Ramon Blanco. So yun po yung ibig sabihin ng araw sa ating flag. At sa kabilang dulo po, yun po naman ang Inang Bayan sculpture. Pag tiningnan po natin siya ng mabuti, makikita nyo po na yung chains ng babae sa kamay, nakatanggal na po. Ibig sabihin, malaya na ang Pilipinas sa mga mananakop. So dito po sa site natin, yung pintuan at balkonahe, ito po yung site ng Declaration ng Philippine Independence noong June 12, 1898. That is 127 years ago. So ito pong lugar na to ay dating bintana. So yung door and balcony po, nadagdag lang po siya 1920. So yung pinagwagaywayan po ng flag natin to declare our independence ay talagang sadyang dating bintana. Dito po sa formal dining area natin, dito po pinapakain ni President Emilio Aguinaldo yung mga bisita niya kapag meron po silang mga dinners po dito sa bahay. So sa loob po ng formal dining, we actually have the map of the Philippines. Yung kulay pula po ay Cavite Province. Kulay pula po siya kasi Cavite po yung naging sentro ng revolusyon noong 1896. Sa baba po ng ating formal dining, may makikita po tayong malaking pabilog po na table. So this is about 9 feet in diameter. Isa po itong buong tree trunk po ng Nara. Meron po siyang inlays po ng pangalan ni Emilio Aguinaldo paikot. May Emilio Aguinaldo, Manila, Marzo, 1942 po na nakalagay. Because this is a gift for Emilio Aguinaldo's birthday in 1942 by Gonzalo Puyat. Dito po sa likod ng bahay ni Presidente Emilio Aguinaldo, dito po nakalibing mismo si Presidente Emilio Aguinaldo. It was his last will for him to be buried inside his lawn kasi gusto niya po kung saan siya pinanganak, doon din siya ililibing. Si Emilio Aguinaldo po ay namatay sa edad na 95 years old noong February 6, 1964. Inilibing po siya dito 10 days after po siyang mamatay, which is February 16, 1964. Love Tony Bennett.